equals 0. O, equation A. Loop C. Ikot ka kay loop C. Umpisa natin kay I5. So, I5, dahil siya ay kasalungat, so negative 11. So, negative. Ito tayo kay I5 dahil kasalungat sa classwise. So, 11i, I5. Tapos, I9 kasalungat din. So, minus 2, I9. Salungat eh. Tapos, bababa ka dito. So, salungat ulit minus negative 3i, I8. Lalabas sa, papasok sa negative. So, minus 10. Bar angle, 10. Ba? Punta tayo sa I7. So, kasalungat ulit. So, minus negative I, I7. Tapos, punta tayo sa I6, kasalungat din. So, minus negative 6i plus 7i. I6. Tapos, yung voltage source mo, minus 25 bar angle 5 equal 0. At yan ang magiging equation ng loop C mo. So, sunod, loop D. So, punta ka dito kay loop D. Nasaan ang D? Ito. So, punta ka uli. So, I4, I3 muna tayo. Dahil kasalungan si I3, so, negative 8i. So, dito ka titingin. Negative 8i. I3. Kasalungat ulit. So, minus yung ating 3i dito sa I4. So, minus 3i I4. Tapos yung voltage source mo, plus 50 bar angle 80. Sorry. So, minus pala kasi dito sa dulo. So, minus 50 bar angle 80. O, pagkatapos mo ng I4, I10 naman. So, kasalungat ulit. So, minus 5, I10. Tapos, voltage source uli. So, ang voltage source mo dito ay yung 5 bar angle 10. So, minus uli. 5 bar angle 10. Tapos, yung I9 naman, so yan ay plus 2 kasi kasabay. 2, I9 equals 0. Ba? Sunod, KVL at loop E. O, umpisa mo kay I8. O, voltage source muna tayo. Yung 10 bar angle 10. O, dahil pababa, so positive 10 bar angle 10. Kasabay, so plus yung kay I8. So 3i, negative 3i, I8. Kasabay si I10. So plus 10, 5, I10. Voltage source, pumasok sa saan? Sa positive. So 5 bar angle 10. Tapos kasabay uli yung ating 1 plus 8i. So plus 1 plus 8i I11 equals 0. Tapos ka na sa KVL. So yan yung magiging equation mo for KVL. So yan ay 10 points na po. So kung yan ay hindi ko ina-explain, saglit lang po yan, supposedly. Okay? So punta tayo kay mesh. So pag mesh, bawal tayong mag-mesh sa current source. So 4 na equation lang ng mesh dyan. So mesh at IA
mesh at IC, mesh at ID at mesh at IE. Okay. So sa mesh, paikot lang yan, bahay lang, minus kapitbahay. Bahay muna tayo. Bahay, IA. Ano nasa bahay natin? So, negative 2i, so 3 plus 3. So, 3 minus 2i, so plus 8i, so magiging 3 plus 6i, plus 11i, so 3 plus, ito na lang, real component, 3 plus 10, so 13. So, ito, negative 2 plus 8, so positive 6 plus 10, plus 11, 17, plus 10i, 17i. So, plus 17i, IA. Oh. Bahay, minus kapitbahay. Kapitbahay kay IB. 10 plus 10i, IB. Ito yung nagiging common mistake nyo pag magsosolve na. Tama sa equation, hindi dinidistribute ang negative sign. So kung negative yan, automatic yan ay pag dinistribute mo ay magiging negative 10 at saka negative 10i. Ang negative sign po ay dinidistribute. Sunod, minus uli. IC naman. Ang IC mo ay, ito lang. So 11i, IC. Minus ID. Anong ID mo? 8i, ID. Tapos voltage source. Plus, minus 30 bar angle 90. So pag nilipat sa kabila, magiging positive. So 30 bar angle 90. Ay na IA. IB naman. IB mo. Real component muna tayo kay IB. So, ba't pala IB? Ito ay dapat ay IC. Sorry. Ito ay ID, IE. Wala nga po tayo kay IB kasi may current source. So, kay IC naman tayo. So, kay IC, ang resistor mo lang ay 2. Dito. Pagka inductor at capacitor, so 11i minus 3i, so that is 8i, minus i, that is 7i, minus 6i, that is i. I plus 7i is 8i, so plus 8i, IC. Tapos minus kapitbahay. So kung magma-minus ka dito, anong kapitbahay mo? IA, 11i. Minus uli yung kapitbahay, IB naman. Anong kapitbahay mo kay IB? 7i minus 6i, that is positive i. So minus positive i, IB. Minus ID naman na kapitbahay. Ang kapitbahay mo kay ID ay 2. So minus 2, ID. Kay IE ay negative 3i. So minus negative 3i IE. Tapos voltage source mo. So voltage source mo dito ay negative 10 bar angle 10 minus 25 bar angle 5. So pag nilipat mo sa kabilang side, magiging positive. So positive 10 bar angle 10 plus 25 bar angle 5.
Yan ang iyong equation kay IC. Punta ka kay ID. Bahay muna. Kay ID, bilangin mong resistor mo, 5 ohms at 2 ohms, so 7. Tapos ang iyong capacitor inductor, so 8I plus 3I, that is 11I, 11I. So plus 11I. ID minus kapitbahay. So kapitbahay kay IA. Anong kapitbahay natin kay IA? Ang kapitbahay natin kay IAI, 8I. Ayan. Kay IB, wala tayong kapitbahay. Kay IC meron. So minus IC. IC, 2. So minus 2. Kay ID ay 5. So, kay IE. So, plus ID minus IE, which is 5. IE. Voltage source. So, negative 50 bar angle 90. At saka, negative 5 bar angle 10. So, magiging positive yan pag nilipat sa kabila. So, 50 bar angle 80 plus 5 bar angle 10. Yan ang ating magiging mesh natin kay ID. Okay. So, last na, mesh at IE. So, mesh at IE, bahay muna. So, IE. Ano na kay IE na bahay? So, ang resistor mo ay 5 plus 1, that is 6. Tapos, ang inductor mo ay 8I minus 3I, that is 5I. IE. Minus kapitbahay. Ang kapitbahay mo ay dalawa lang. IC, ID. So, minus IC. Anong IC mo? Ang nasa IC mo ay negative 3I. Minus ID na 5. So, equals voltage source. Ang voltage mo ay positive 5 bar angle 10 tsaka positive 10 bar angle 10. So, pag nilipat sa kabila, magiging negative. So, negative 5 bar angle 10 tsaka negative 10 bar angle 10. So, yan na po yung magiging equation natin. Sir, paano po yung natitirang equation? KCL at branch dito. So, KCL sa branch. KCL at branch. Anong branch natin yan? A, B, C. So, BC. Sa BCI, sinong current dito kay BC? Ito. IB at 2 bar angle 90. Magkasabay sila, magkasalungat. Magkasalungat. So, pwede natin sabihin na IB plus 2 bar angle 90 equals 0. So, pag nilipat mo sa kabila, equals negative 2 bar angle 90. So, yan na po yung magiging equation natin ng mesh. At dyan po nagtatapos ang inyong solving ng Kirchhoff at mesh. So, yan po yung 20 points. So, kung makikita ninyo, nasa 15 minutes lang po nagsasalita pa ako. So, ibig sabihin, kung kayo dapat, kaya nyo po yan ng dire-diretso ng walang explanation dahil wala po tayong isosolve dyan. Yan po ay lahat ay equation lang po.
Okay? So, solving. Magsasolve na po tayo. So, labihin natin to ay A, B, C, D. So, sabi ko nga sa inyo, pag nagsasolve tayo, hindi naman po ibig sabihin nagsasolve kayo ay kailangan nyo kunin lahat ng equation ng KCL, di ba? -1. So, tatlo lang. So, sabihin natin, ako kunin ko tatlo itong nasa labas. A, C, at D. A, C, at D. So, magsasolve na po tayo. So, insert tayo na equation. So, KCL at A, yes po. Sir, possible din po kumuha ng KCL dun sa gitna po. Possible din naman po, basta tatlo lang po yung kukunin nyo. Po, Apat sir. yung Thank you po. possible siya, pero kahit pa yan ay ABC, kahit pa yung ABD, ACD, BCD, kahit alin po, basta tatlo lang. Kasi laging -1 tayo pag Kirchhoff na current law. Diga po. Yes, May tatlo rule po din yan pong -1. KVL. Pag KVL, kailangan kukunin mo lahat ng pwede mong i-KVL. Sa nga case po. na lang po tayo nagba-1. Okay? Okay So, po, thank you po. ACL at IA, IB at, sabihin natin, A, C, D. Hawa yung nasa labas. So, ACL at ACD. So, mag-equation tayo dito. So, dito muna tayo kay A. So, papasok si I1. Ay, lalabas. So, sabihin natin positive yon. So, I1. Papasok si I2. So, minus I2. Diba? Minus I2. Plus I3 equal 0. Diba? Yan. Yan. Sunod. KCL at IC. Dito. So, papasok si I3. So, sabihin natin, I3. So, papasok din si I4. So, plus I4. Lalabas si I6. So, minus I6. Same lang naman yan dun sa ruling natin na papasok equals lalabas. So, dito naman, KCL at ID, ganun din. Sa ID naman natin, papasok si I1. So, I1, lalabas si I5. So, minus I5. Plus, papasok si I6. I6 equals 0. So, may tatlo ka ng equation. Punta ka ng KBL. So, sa KBL po natin, what about V1? So, V1 sits on KBL at loop A. So, ang gagawin ko, ganun din. Dito muna tayo. So, yan ay so, this one is 3 minus 2i I1. Tama? 3 minus 2i tapos plus 8i pa. So, 3 plus 6i I1. Dahil kasabay. Plus I5. Si I5, 11i.
So, plus 11i, I5. Plus I2 din kasi kasabay. So, I2. Anong I2 mo? 10 plus 10i. So, kaya ko lang nilipat para sunod-sunod. 1, 2, 5. Oh. Ito ay negative 30 bar angle 90. So, minus 30 bar angle 90. Diba? Pero pag nilipat mo yun sa kabila, magiging positive. So, equals 30 bar angle 90. Okay na tayo sa KBL at loop A. Oh. KBL at loop B. Tsaka syempre, laki ko na din dito. KBL at loop C. So, loop B muna tayo. So, dito, I2. So, dahil kasalungat, so negative agad. So, negative 10 plus 10i, I2. I4. Si I4 kasabay. So, plus 7 minus 6i is I. I4. Tapos, mamaya natin lang yung voltage source. So, I3 naman. O, ang I3 mo ay kasalungat. So, minus I3. 5i. I3. O, voltage source. Ito ay sa positive. So, positive 25 bar angle 5. Tapos, ano yung pakaliwa, di ba? Sabi ko. So, kung pakaliwa siya ay minus 20 bar angle 45. Pag nilipat mo yan sa kabila, magiging 20 na positive, 20 bar angle 45. Pag nilipat mo kasi negative sa lalo, so 20 bar angle 45, tsaka yung kanina na minus 25 bar angle 5. So, yan ang KBL mo at loop B. O, pasok ka ngayon ng loop C. O, KBL at loop C. O, I4 muna tayo. So, dahil yan ay, ang I4 mo ay kasalungat, so negative uli. So, negative. O, 7 minus 6 ay I4. Tapos, I5 mo kasalungat din, so minus uli. 11i. I5. Minus uli. 2 minus 4i. O, na, yung iba nalimutan yung inductor din capacitor dito. O, I6. O, ito ay minus 10 bar angle 10 minus 25 bar angle 5. So, pag nilipat mo sa kabila, magiging positive. So, 10 bar angle 10 plus 25 bar angle 5. That would be your next equation. So, yan na po yung magiging KCL at KVL equations natin. Mamaya natin yan isolve. Tapusin muna natin lahat ng derivation. O, pinatatanong din yan ng mesh. Kung nakuha nyo po itong equation, wala po kayong sinolve, kinuha nyo lang yung equation, meron na po kayo ito po ay ano na agad, 12 points. Totoo lang. Noong normal na exam. Derivation lang po. So sa mesh, tatlong mesh mo. Mesh at IA. Mesh at IB at mesh at IC. Diba? O, dito natin yung reason. O, mesh at IA muna tayo. O, bahay. O, sino nasa bahay mo? Resistor muna tayo. Real component muna tayo. O, 3 at saka 10. So, 13.
Ito ay IA. Oh, 13. Oh, tapos so negative 2i plus 8i, so 6i plus 11i, that is 17. Oo nga, 17 plus 10, 27. So 13 plus 27i. IA. Minus kapitbahay. O, anong kapitbahay mo? IB. O, anong kapitbahay mo? IB, 10 plus 10i. O, minus kapitbahay sa IC. IC, 11i. O, then your voltage source, so that is negative 30 bar angle 90. Pag nilipat sa kabila, magiging positive 30 bar angle 90. Equation 1. Equation 2 tayo. Equation 2. IB naman, bahay naman sa IB. O, IB. So that is 10. 10 lang. Tama? 10 lang. Resistor mo, 10. O, capacitor mo at inductor. O, 10i plus 7i, 17i, minus 6i, 11i, plus 5i, 16i. So, plus 16i, IB. Minus kapitbahay. Anong kapitbahay mo? IA. O. So, IA ay negative. So, 10 plus 10i, IA. Ililipat mo uli sa kabila. So, IC. So, minus IC. Oh, kapitbahay mo 7 minus 6i, that is negative I. Voltage source. Oh, voltage source mo ay 25 bar angle 5 na positive at negative na 20 kasi ito yung pakaliwa, so negative 20. So, nalipat mo sa kabila, ito magiging positive, ito magiging negative. So, 20 bar angle 45 minus 25 bar angle 5. Oh, last equation, mesh at IC. Oh, mesh at IC, bahay muna. Oh, ang IC mo dito ay 2 ohms lang. Tapos dito sa conductor mo ay 11 plus 7, 18. 18 minus 3. 18 minus 3 ay 15. Minus 1 is 14. Minus 6 ay 8. So 2 plus 8i, IC. Kapitbahay mo ay A, which is 11i. O, kapitbahay mo dito sa kabila, IB. So, minus kapitbahay sa IB, 7 minus 6i. So, that is positive I, IB. O, voltage source is equals to, o, ito, negative 10 bar angle 10. Ito, negative 25. Pag nilipat sa kabila, positive. So, 10 bar angle 10 plus 25 bar angle 5. Tatlong equation na. Pwede nyo na yung isolve. Solve muna natin ang Kirchhoff. Anong sabi nga pag Kirchhoff? 6 equations, 6 unknowns. So, the best way to solve this ay by means of substitution. Pag 6 equations, 6 unknowns. Pero, di ba, makikita ninyo, kung tutuusin, si Mesh, saan ba galing si Mesh? Di ba, si Mesh ay galing saan? Sa Kirchhoff. Tama? Dinerive siya from Kirchhoff. Tama? So, makikita nyo dito sa equation, si I1 ay equal kay IA. Tama? Si I3 ay equal kay negative IB. At si IC ay negative I6. So, ibig sabihin, kung tutuusin, pag sinolve nyo yan ng Kirchhoff, na isinubstitute nyo yung value ng I1, I3, at I6, magiging para siyang mesh. Tama? So, ibig sabihin, pwedeng dun sa 6 equations, 6 unknown, by means of substitution, pwedeng ang goal mo ay I1, I3, at I6. So, ibig sabihin, si I2
si I4 at si I5, i-eliminate mo by means of substitution. Diga? At anong ginagawa natin by means of substitution? Oh. So sabi ko sa inyo, ang pinakamadaling way para magkaroon ng substitution is isa-substitute si KCL kay KVL. So kailangan mawala si I2, I4 at I5. So ibig sabihin, ganun yung magiging equation mo. Oh. Dito, by means of equation 1, pwede mong sabihin na I2 is equal to I1 plus I3. Tama? So I2 is equals to I1 plus I3. Ba? Over the average value. So since we're looking for the average value, so how do we solve it? So the average value is Sunod, the RMS I4. Si I4 daw ay equal saan? I3 plus I3 minus, I6 minus I3. So I6 minus how about for I2? So for I2, saan na yun? since of I2 is 10. So its average its average value will be Yeah. RMS is 0.7 times 10 over Ayaw mag-ano. So the answer is Sige, lagay na lang natin dito. Ayaw mag-ano eh. Diba? I4 what about 18, 19, and 20? is equals to I6 What is the 4 factor? minus I3. Si I, tapos dito mawawala I5. I5 is equals to I1 plus I6. So I5 is equals to I1 plus I6. So ibig sabihin, yan yung magiging tatlong equation ninyo. Ah. Stress factor. Okay, stress factor is same for all lines. Stress factor or for this is Ano mangyayari? 1.414 or we change from peak value of Ba? So pagkatapos natin dyan, syempre pwede na natin siyang i-substitute. Ito muna ang KBL at IA. Yung 3 plus 6I yan. So sabihin, ano mawawala? Si I2. So yung I2 natin, ko-color grade ko to ha, para mas makita. Si I2 daw natin, ano natin, makita natin yung pinag-distributan ko. Si I5 daw ay I1 plus I6. I-red ko din para makita. So pag nakapula na dito, so ayan. So ibig sabihin,
Sorry, naka-1. Yan. Sunod, anong sunod na gagawin natin? Distribute si I1. Oh. So si I1 nyo ay ano? Oo nga, I1. Oh. Di ba I1 to? So 3 plus 6i. Ito I1 din to. So 10 plus 10i. I1 din to. So 3 plus 10, that is 13. 6 plus 10, 16 plus 11, 27. I1. Oh. Plus. Oh. Si I1, I3 naman. Oh, ang I3 mo ay 10 plus 10i. Oh, so plus 10 plus 10i, I3. Tama? I3. Tapos, ang I6 mo ay plus 11i. I6 equals 30 bar angle 90. Okay na tayo. Sunod, yung IB naman. Oh. So, para hindi tayo magulo or malito, yung negative ilipat na natin sa loob. So, that would be negative 10 minus 10. This would be plus negative 5i. O, yan. Tapos, yung I2, gagawing I1 plus I3. So, lipat to dito. Tapos, yung I3, retain. Yung I4, magiging I6 minus I3. So, kukulay pula natin. Lagay natin dito. Distribute. I1 muna. Anong magiging I1 natin? Ang I1 natin would be negative 10 minus 10i I1. Diba? I3 naman. Ang I3 natin, so negative 10 minus 10i. Copy natin yan. Pero may negative i, minus i ka pa. So magiging minus 11i. Tama? Ito pa, may minus 5i ka pa. Galing dito. So minus 16i. Tama? So negative 10 minus 16i. I3. Tapos, I6. So plus I6. Equals so ito yung equation 1 mo. Ito na yung magiging final mo na equation 1. So will be your equation 2. Equation 3 naman. Magiging final equation 3 mo. Yan. I4 magiging 6 minus. Lipat natin yung negative sa loob. So, ito magiging positive, magiging negative, magiging positive, magiging negative, magiging positive. 4, 5, 6. Yung I4 magiging 6 at 3. Yung I5 magiging 1 at 6. Yan. Umpisahan natin sa I1. So, yung I1 natin magiging I1 natin ay negative 11 I1. Diba?
O, I3 naman. So, plus I3. O, anong I3 mo? Yung I3 mo, tingnan mo to, negative I3. Ito, negative I. So, magiging positive I. Etong may I3 ka pa? Wala na. So, positive I3. O. So, si I6 mo naman, anong I6 mo? Negative I. Ito ay negative 11I. At saka, negative 2 plus 4I. O. Pag sinimplify mo yan, magiging negative 2 minus 8I. Kasi negative 11, negative 12 plus 4. So, negative 2 minus 8I, I6 is equals to, ito na yung magiging equation 3 mo. Diba? So, from 2 equation, 3 equation, 3 unknowns, magiging 2 equations, 3 equations, 3 unknowns. Diba? Pwede ka na mag-Kramer's rule. So, to simplify, ito yung equation 1 mo. Ito yung equation 2. Ito yung equation number 3. So, pwede nyo na siyang isolve by means of Kramer's rule. Ngayon, kung ayaw nyo naman mag-Kramer's rule, ano pwedeng gawing alternative? Pwedeng gawing alternative ay Sir, nakamute po.
Hello, hello. So, yan ang I3 mo. Oh. Itong I6, negative din. So, minus din yan. O, lilipat ko dito. So, minus. Diba? O. So, ngayon, ito namang isa. Si I1, sasubstitute ko ulit itong kulay blue. Kay I1. Yan. So, ngayon, pag na-substitute ko, pwede kong i-distribute ito. Diba? Pag na-distribute ko yan, ito constant na, pwede ko ilipat sa kabila. Magiging negative. Diba? Itong negative na to sa I3 yan. So, minus yan. Pwede ko itong ilipat yung buong I3 na to. Ito din, negative. So, pwede ko dito ilipat. So, minus I6. Two equations. Two unknowns na. Diba? Pagkatas ng two equations to unknown, pwede ka na mag-Kramer's rule. Diba? So, ganun din dito. Kung mapapansin nyo din dito, anong pinagkaiba nito? Ito yung mesh na Kirchhoff natin, di ba? Balik, ibababa ko dito ha. 13, 27, 13, 27, 10, 10, 10, 10, 11, 11. Ano na bago lang? Sign ng IB at IC. Bakit? Ba't nabago yung sign? Kasi, if makikita nyo sa equation, si IB ay negative I3, si IC ay negative I6. So, kaya siya nag-iba ng sign lang. Pero pag na-negative mo, yun din yung lalabas ng value. Yung makikita nyo, negative 10 minus 10i, negative 10 minus 10i. Ito ay negative 10 minus 16, ito yung positive. Ito ay positive, ito yung negative. Yun ang nabago lang. Negative 11, positive i, negative 2 minus 8i, positive 2 plus 8i. So, ibig sabihin, yan lang yun. Diba? Ngayon, kung gusto nyo pang gawing one equation, one unknown, pwede natin uli by substitution. Diga? So, diga, yan na yung equation mo. O, kakopy ko uli ito. Ko-color, ano ko naman? Ko-color black ko uli. Para maiba. O. In terms naman natin ng I3. In terms of I3. So, I3 is equals to ay palalagyan natin ito ng bracket parenthesis. Kaya lang po ito mahirap kasi pag gando substitution. Kaya kung ako talaga sa inyo is by means of it's by means of ano talaga siya, elimination or Kramer's rule talaga. Bracket na yan. O, ticket yan ay pag ito equation to ano, pwede mo pa rin ito i-Kramer's rule na lang. Diba? Sige, Kramer's rule na lang natin para mas madali. Kasi mas mahirap pag ginanto. So, pag sinabi mo dito, di ba, by Kramer's rule, pwede mong sabihin na I3 is equals to, may lilipat mo lang to doon. So, magiging fraction. So, eto, babracket ko muna to. Tapos ito, babracket ko din to.
So, ito times So if you see on the grid, ito voltage equation, example, for 21 to 22, may all over, yan, cos minus, so ibabracket ko ulit ito. Sabihin natin ang bracket mo dito ay ito. O yan. now, Minus, if you remember during our lecture, sinusoid equation for the voltage and current, what our equation is sin ito, example, 20 times. So medyo mahirap siya kung wala kang ship store. Pero pag ship store mo yan, saglit lang yan. Diba? Ship store mo lang to. A, B, C, A, B. Oh, ship store na lang pala natin para hindi gantong kagulo. Pero kayo na lang mag-ship store ha. Diba? Pwede kasi natin sabihin na alpha A ay 3 or ano natin, i-matrix natin para mas kita ninyo. Diba? Matrix yan. What about purple? Anong matrix to? 2 by 2 na lang to, diba? Voltage and current equation. Diba? So, i-shift store natin tong I3 ng A. Ito ay B, C, D, E, F. O, diba? Mas madali pag mapalaptop pag shift. Ano lang natin. Pwede mo sabihin dito, from this, pwede mo sabihin na I3 is equals to pag ano mo yan ay E, D, minus FC all over AD minus BC. Pwede mo rin sabihin na I6 is equals to AF minus BE all over AD minus BC. Pag nakuha mo na si I3, nakuha mo na si I6, pwede mo na siyang i-substitute dito. Makukuha mo na si I1. Pag nakuha mo na si I1, I3, I6, pwede mo na i-substitute dito. Makukuha mo si I2, I4, I5. Teka. Same as dito kay mesh, ganun din. Pag nakuha mo si IA, IB, at IC, ano sunod doon? Diba? We could say that pwede natin sabihin na based on the figure, IA is equals to what? I1 muna natin. Kunin na lang natin na I1, dito pala. Ano ba yung figure? Yan. O. Diga, I1 is equals to IA. I2, siya ay papasok dito sa branch na to. Si IB ay papasok sa branch na to. Si IA ay lalabas sa branch na to. So, pwede natin sabihin na I2 is equals to IA minus IB. Diba? So, ba ang ating mesh? Wala. Cut ko to ha. Daling ko dito. Kasi same lang naman yung gagawin natin kay KVL at kay mesh, di ba? Ito na nga lang. So, I1, sulat ko na, manuwain ko na nga. I1 is equals to IA. Diba? I1 is equals to IA. I2 is equals to IA minus IB. I3 is negative IB kasi ito'y papasok, ito'y papasok. So, negative siya. So, I3 is equals to negative IB.
I4. I4, check natin. I4, papasok si IB, lalabas si IC, lalabas si I4. So, IB minus IC. Okay, I4. I5, So let's just go over this. So papasok si IA, lalabas si IB, still the same. So lalabas si IC. So, magiging IA minus IC. At I6 is equals to negative IC. Di ba kukuha mo na yung I1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? Same as dun sa kanina, makukuha mo na din yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So it's a matter of how you are going to get the equations. Diba? Okay? Question or clarification? Question or clarification? Diba? So makukuha mo na regardless kung Kirchhoff or mesh, makukuha mo yung individual currents. Okay? Dito naman tayo sa ideal transformer. Actually, nagulat ako na yung iba, walang sagot sa ideal transformer. To the point na ano ba tong ideal transformer na to? Di ba ito din yung nasa discussion ko? Di ba? Itong ideal transformer na ito is yung din nasa discussion ko. Okay. Oh. Voltage muna. Mag-ratio and proportion muna tayo. The fastest way to solve this is to bring loop IA to IB and to bring loop IC to IB. Okay? So, pag ginawa mo yan, so V1 over V2 is equals to 3 over 2. Tapos positive. Oh. Sunod. Pwede rin natin sabihin, ano kaya natin ang diba? Pwede rin natin sabihin dito na V3 over V4 is 3 over 5. Pero dahil ang dot convention is magkaiba, magna-negative. Diba? Tapos, ano pa? Oh. Z1 over Z2 is squared and squared. So, magiging 9 over 4. Z3 over Z4 is 9 over 25. Diba? So, pag nakuha mo yan, pwede natin kunin si B2. So, B2 is equals to ano? V1 over 3 over 2 or 2 over 3 times B1. Diba? So, 2 over 3 times B1 which is equals to 2 over 3 times 35 bar angle 25. Pero dahil ito ay positive negative, ine-negative mo siya. So, negative of or 35 bar angle 25.
25 minus 180. Which is, ano 25 minus 180? 155. Negative 155. Which is equals to 70 over 3 bar angle negative 155. Diba? Ito naman, ganun din. So, kailangan mong kunin ay si V3. So, V3 is equals to 3 over 5 or 5 over 3 rather. Tama. 3 over 5 pala. Sorry. 3 over 5 of V4 which is equals to 3 over 5 of babaliktadin mo to. So, kung babaliktadin mo yung magiging 15 bar angle negative 135 which is equals to, dahil kasi ito ay paganto, so positive negative, so magiging 15 times 3 45. Pero ang dot convention nito ay negative, so ine-negative mo pa to, diba? So negative of negative magiging positive 45. Positive 45 na to. So mawawala na yung negative sign. Sige, sulat ko na yung negative para makita ninyo. So magiging negative of negative magiging positive. So magiging positive 45 ulit. 15 times 3 is 45. Divide 5 is 9. Bar angle 45. Diba? Sunod. Z2. Z2 is equals to 4 over 9 Z1 is equals to 4 over 9 times 6 minus 3i plus 6 plus 5i which is equals to 24 over 9 or 8 over 3 plus 20 over 9 I. Tapos sa sunod, Z4, Z3 pala rather. Z3 is Z3 is equals to 9 over 25 positive of Z4. Ano Z4 mo? 7 plus 7i minus 3i is 7 plus 4i. Which is equals to 9 times 7 is 63 over 25 plus 9 times 4 is 36. So this is 36 over 25i. Ngayon, dahil nadala mo na siya lahat dito kay IB, pwede ka na mag-KVL at IB. KVL at IB. Impedance muna tayo. So that is IB. So IB, bahay. Ano nasa bahay mo?
Yung impedance, anong impedance mo dito? 8 minus 2i. 8 minus 2i. Plus, yung impedance mo na to, Since this is part of your plus, yung impedance mo na to. Diba? of the offset, take number 1, that will be part of your final cut. Voltage source. Minus. Minus B2. Itong minus B2 mo. Diba? So, pag nilipat mo yan sa kabila, plus B2. So, ito. Pag nilipat sa kabila, ito din. Ito, positive 40 bar angle 30. So, pag nilipat sa kabila, minus 40 bar angle 30. Tapos are, minus B3, which is minus 9 pi angle 45. Pag nilipat sa kabila, plus 9 bar angle 45. So, pwede natin sabihin na IB is equals to itong lahat ng to divided by ito. Ba? So, pipindutin na lang sa calcu. Tunod, by ratio and proportion, ay magiging I2 over I1. Tingnan natin. Si I1, IA pala, sorry. IB over IA. Ito ay ID. Hindi, IC over IB. Ayan. Tingnan mo, si IA, papasok sa walang dot. Si IB, papasok sa walang dot. Dahil parehas, negative. Si IB, papasok kay B3 kay may dot. Si IC, papasok sa may dot. So, parehas, negative. After yan, we could say IB is equals to negative 3 over 2. IA is equals to negative 2 over 3 na. Magiging negative 2 over 3. Kasi nagre-reciprocal. Kasi IB yon. IB to. So, IB over negative 3 over 2. So, pag na-reciprocal mo, magiging positive 2 over 3, IB. Tapos, pwede natin din sabihin na IC is equals to negative 3 over 5 IB. Ano pang hinahanap? Total power. By current conjugate, voltage. Anong voltage mo? Itong lahat ng to. Itong buong to ang voltage mo. S is equals to voltage mo times conjugate ng IB mo. Ano bang IB mo? Di ba itong IB mo?
So may current ka na. So yan ay magiging S bar angle theta which is equals to P plus JQ. So yan na po yung magiging final answer natin sa number. Ano na ba ito? 5. Question. Number 5. Tanong po ba? Buhay pa ba? May internet pa ba ako? Baka mamaya ako isabi. Narinig pa po ba ako? Baka mamaya wala ng internet. Narinig? Wala na yata kausap? Audible pa po ba? Yes po, sir. Sunod. So yung huling tanong. Yung huli nating tanong, coupled coils. So mesh at IA. So pag nag-mesh at IA tayo, bahay minus kapitbahay. Okay? So dito, bahay muna. Anong bahay mo? 6. So this is IA. So 6 plus 8i. Ito ay negative 3i, ito ay 7i. So that is 12i. IA. Oh. Minus kapitbahay. Minus kapitbahay. 7i. IB. Is equals to, or ano pala, plus 35 bar angle 45. So pag nilipat sa kabila, magiging minus 35 bar angle 25. Tapos coupled coils. Si IA may dalawang magka-couple, 8i at 7i. Okay, 8i muna tayo. Si 8i may dalawang ka-couple. Si 6i at si 7i. So pasok tayo kay 7i. Si IA papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. So dahil yun ay kasabay, so magkasabay natin, so yan ay magiging negative. So minus 2i IA. IB naman. So si IB, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala, kasabay uli. So minus 2i IB. After nun, anong sunod? Oh, 6i naman. Diba? Tapos na yung couple ng 8i to 7i. So si 6i naman. So si IB, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. So minus 3i IB. Sunod.
Si 7i may dalawang kakopol, si 8i at si 6i. So si 8i muna tayo, papasok sa wala meron, lalabas sa wala, papasok sa wala, lalabas sa meron. Kasabay, minus 2i, ia. Sunod, si IB naman kay 6i. Papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. So kasalungat, so positive IB. Okay? So, yan ang mesh nyo at IA. To simplify, 6 plus 12i minus 7. So, this is negative 7 kay IB dapat to. So, that's minus 2, minus 4, minus 6. Tama? Lang, ito hindi pala, ito lang pala, minus 2 at saka minus 2. So, minus 4. So, this is 6. 12 minus 4, I8. So, 6 plus 8i, IA. Tapos, minus, ito ay 7i, ito ay 2i. So, 7 plus 2, 9. 9 plus 3, 12 minus 1, that is negative 11i. So, pwede natin itong sabihin na plus, negative 7, negative 9, negative 12, negative 11. Equals mesh at IB naman tayo. So mesh at IB, so that would be negative 7. So this is 4 plus 7 plus 6, 17 minus 2. 17 minus 2i, 15i. So that is equal to positive 15i, IB. Kapitbahay, negative 7i, IA. Is equals to, ang voltage source natin would be positive 40 bar angle 30. Pag nilipat sa kabila, negative 40 bar angle 30. Coupled coils. Kay IB, meron tayong tatlong kakopol. 7i, 6i, 4i. Kay 7i muna tayo. Si 7i may dalawang kakopol. Si 8i, si 6i. 8i, papasok sa meron, lalabas sa wala, papasok sa wala, lalabas sa meron, kasabay. So, minus 2i, IA. Sunod kay IB, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. Kasunod na nga, so plus IB. Sunod. Kay 6i naman tayo. Si 6i, dalawang kakopol. 7i, 8i. Kay 8i muna tayo. So si 8i, papasok sa meron, lalabas sa wala. Papasok sa wala, lalabas sa meron. Kasabay, so minus 3i, IA. Kay 7i naman, dalawang current. So si IA, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. So kasalungat, so plus IA. Kay IB, papasok sa wala, lalabas sa meron, papasok sa meron, lalabas sa wala. Kasalungat plus IB. Sunod, kay IC, papasok sa meron, lalabas sa wala, papasok sa wala, lalabas sa meron. So, kasalungat, so plus IC.
Simplify natin. So, negative 7i. Negative 7i minus 2i, so negative 9. Minus 3i, so negative 12. Negative 12 plus I, so negative 11i. So, sunod. So, plus 15i. So, 15i plus I, 16. Plus I ulit, 17i. IB. Plus IC is equals to negative 40 bar angle 0, 30. KVL at IC. So, sabay-sabay muna tayo. So, that is equals to 7. Ito ay cancel that. 3i, negative 3i. So, 7 plus 7i, IC. So, 7 plus 7i, IC. So, ang kakopol niya ay si IB. So, si IB papasok sa meron, lalabas sa wala, papasok sa wala, lalabas sa meron. So, ang salungat, plus IB. Equals, so si IC, positive 15 bar angle 45. Pag nilipat sa kabila, negative 15 bar angle 45. So, yan po yung ating magiging values ng Kramer's natin. So, kung tutuusin, so pwede natin tong i-matrix. Mas mabilis i-solve. So, this is a 3x3 matrix operation. So, kung 3x3, pwedeng i-Kramer's rule. So, this is 6 plus 8, I. This is negative 11i. This is 0. This is 35 bar angle negative 155. Kasi lilipat mo sa 180. 25 minus 180. So, same lang yon. Negative 11i. This would be 17i. This would be equal to I. This is equals to 40 bar angle negative 150. So, next. This is 0. This is I. This is 7 plus 7i. This is equals to 15 bar angle negative 135. Pwede ito i-shift store. Oh. So, pwede mo ito sabihin A, B, C, B din to, D, E, C, E, F, X, Y, M. So, pwede mo i-solve. So, IA, kung gusto na may diretsong Kramer's rule, pwede din. IA is equals to fraction. So, that would be equal to X that is equals to X
multiplied by DF minus EE minus B sige pa ito plus negative B times YF minus CE plus C YE minus MD all over A times DF minus EE plus negative B BF minus CE plus C BE minus CD. Ganun din kay IB. O, anong gagawin kay IB? Papalitan lang ang numerator. Okay, IB, magiging A. Sige, palitan ko na muna ito lahat. So, A, YF minus ME tapos dito is negative X BF minus CE tapos ito ay C BM minus CY. IC IC natin, same ang denominator. So magiging A DM minus EY ito ay negative B BM minus CY. Ito ay X BE minus CD. At yan naman po ang IA, IB at IC ng ating sunod na equation. Question or clarification. At yan po ang buong midterm examination. So medyo detailed pa po yung explanation ko dyan. Tutuusin po, sabi ko nga sa inyo, yung examination is kaya po siya ng 1 hour and 15 minutes. I gave you more than 3 hours. So times 3. Kung tutuusin nga, dapat times 2 lang yan. 2 hours and a half. So tinimes 3 na po namin. Tapos at the same time, ano po yung nakikita ko mga common mistakes natin nung gaya exam? Unang-una, may nakakalimutan. Ano nakakalimutan? Component.
Nakalimutan yung I dito, hindi napansin. Yung iba naman dito, nag-Kirchhoff, nag-KCL, hindi ko alam kung paano nag-KCL naging I1, I2, I3. Magkakaiba naman siya ng nodes. So, yun yung mga common mistakes. Yung negative, hindi na-distribute. So, ito, nung ginawang positive, ang negative lang, yung 10, hindi na negative si 10i. Yun po yung mga common mistakes. Kasi kung tutuusin po guys, kung hindi kayo po nakapag-solve at derivation lang at nakinig ng discussion, kuha nyo na sana yung part 1, 20 points. Kung na-derive po yung Kirchhoff, that is 12 points. Kung na-derive si Mesh, that is 9 points. Kasi sa Kirchhoff po, 2 points each equation. Sa Mesh po, 3 points each equation. So, meron na kayong 9 points. Yung sa ideal transformer, diniscuss ko na yon, yung tatlong ideal transformer na yon yung gagawin. Same lang naman yon. Mas mahirap pa ngayon diniscuss ko kasi mayroong dependent current source na dinadala sa bawat galaw. So, kung tutusin, kahit pa hindi nyo na-solve yung complex power, kung naintindihan yung diniscuss kong principle, that is 15 points. Si coupled coils, pag na-derive ang equation, that is 9 points. Ano na score niyan? 2 plus 9, 11. 11 plus 5, 16. Carry 1. So, 1 plus 2, 3, 4, 5, 56. Yan ay kung hindi kayo nag-solve. As in, wala kayong sinolve. Kasi secure nyo yung derivation lang. Ibig sabihin, derivation lang, wala pang sinosolve kundi yung sa ideal transformer. 56 na kayo. So yung iba, at the same time, kung tutusin, hindi rin naman pwede. Sir, hindi pa rin naman pasa. What would you expect na papasa if hindi ka maalam mag-solve ng multiple equation, multiple unknowns? Diba? So syempre, ang point ko lang, sa derivation pa lang, makaka-56 ka na, what more kung may na-solve ka pa? Di ba Kramer's rule na lang naman yung dalawang natitira? Etong mesh, Kramer's rule lang to. Kung maalam ko mag-Kramer's rule ng 3 equation, 3 unknown, so dapat mato-20 mo na to. Yung sa note sa coupled coils, kung Kramer's rule, 20 na din yan. O di gini 60, 75 plus 12, 87. Sabihin na ito lang hindi mo na-solve. At saka yung 5 points na rin power. Tiga po. So, yun po ang aking nakikita. Kulang pa po sa practice. Tapos binigyan ko ng second chance, hindi ko alam, hindi ko pa na-checkan yung retake. Okay? So, I hope you have to have reflection. Kasi, ito lang din guys yung especially coupled coils and ideal transformer. Kung nahihirapan po sa coupled coils at ideal transformer, paano po pagdating ng apparatus, mas complex po yung coupled coils at ideal transformer. Minsan magkasama na talaga siya sa exam. Okay. So question or clarification. Questions. Sigurado? Walang tanong? Sigurado ha? I will be checking. I'll be checking your midterm examination, your retake, whichever is higher, yun ang i-record ko. So since Thursday walang pasok, so mamimiss na naman natin yung walang klase. So I hope you preview your remaining network analysis. Nodal, Thevenin, Norton, superposition,
maximum power transfer. Millman. Ay, sige, kahit hindi na tayo mag-Millmans kasi hindi yata kayo napag-Millmans ng circuits 1. So, yun na lang. Thevenin, Norton, superposition, maximum power transfer. Tsaka source transform. Kasi po yan 50 yan ay i-discuss lang natin ng isang meeting. So I hope you have to be ready with the discussion. Bakit po? Tapos na po tayo ngayon sa week, ano na po ngayon? Week 11. So meron na tayong week 12, dalawang meeting. Kasi wala pang meeting next week. Week 13, week 14, week 15, week 16. Tama? Dalawa na lang din yung week 16. Oh. Yung isa pa dito, quiz pa. Yung normal quiz. Yung isa pa, lab exam. Dito na lang pala lab exam para magkahiwalay. Oh. Dalawa yung lab exam natin. Teka. Tapos, ano mga i-discuss natin? Oh, network. May defense pa pala. Oh, huwag kakalimutan yung next week yung defense ng paper ng laboratory. Kasi doon kukunin yung 10% yun ng communication nga pala. Oh. So dito, network, theorem. Oh. Sige, para ko konti ang coverage ng quiz, ililipat ko na to. Oh. Dito, ang quiz dito na. O yan. O yan. Tapos dito, balance. Oh, meron ka pang unbalance. Meron ka pang symmetrical. Oh, balance, abalance, symmetrical. Meron ka pang transient. Ba? Saktong-sakto. So, yan po yung mga magiging schedule natin. So, I hope you would be ready po para sa ating magiging activities. Question or clarifications? Question or clarifications? So yung defense, wag kakalimutan yung lab exam. Lab exam natin is all about doon sa ginawa ninyo ng network analysis. So kung kulang sa time, baka mag-isang lab exam na lang tayo. Kaso medyo mabigat kasi pag isang lab exam nyo, mabigat yung percentage. No? Ba? So question or clarification? Siguradong walang tanong, walang clarification. So, siguro that would be all for today. Please do review your network analysis. Pasuyo. Kasi next week face-to-face, yun na yung, next week online, yun na yung i-discuss natin ng isang meeting lang. So that is directly sample problem. Hindi na po ako magdi-discuss ng theories. Kasi kung ano po yung nasa circuits 1, yun din po yan. Okay?
Sigurado? So if there are no further question or clarifications, that would be all for today. So thank you for listening and have a pleasant